Ako, ang wish ko, although tapos na ang Christmas at bagong taon, ang wish ko sana sa lahat ng kaibigan ko dito sa Facebook, dito sa aking social media, lahat ng viewers ko, friend ko dito at mga magiging friend ko pa, dalangin ko na sana lahat ay makakilala sa Panginoon. Isang mapagpalang hapon sa atin mga kapatid, at nasa panibagong taon na naman tayo ng ating buhay at malapit na tayo sa kalahati ng buwan ng bagong taon ng 2026. Nakalagpas tayo at ito na naman tayo sa panibagong taon ng ating mga buhay ng taon ng 2026. Ang buhay natin ay wala tayong kasiguraduhan mga kapatid, at ito nakidalo kami sa patay. So sana yung mga kaibigan ko dito, maging kaibigan ko man na may karamdaman ngayon, sa pamagitan ng dakilang pangalan ng ating Panginoon ay sana pagalingin kayo. Wish ko sana ang lahat ng maging kaibigan ko dito makakilala sa Panginoon at magbalik loob na sa Panginoon. Sa tandaan nyo na sabi ng Biblia, ano man ang mga nagawa nating pagkakasala, ano man nagawa nating pagkakamali, ano man nakomit nating mga labag sa ating buhay at labag sa paningin ng Panginoon, sa tandaan nyo yung sabi niya doon sa book of 1 John 1:9, na ang Panginoon natin ay sabi niya doon, if we confess our sin, He is just and faithful to forgive us for our unrighteousness. Matapat ang Panginoon na handa niya tayong patawarin sa ating mga nagawang hindi pagkamatuwid. Kaya mga kaibigan ko dito sa social media, magbalik loob na tayo sa Panginoon. Nasa mahirap ka man na sitwasyon, nasa maging mahirap o madali ka mang sitwasyon ang kinalalagyan mo ngayon, may karamdaman ka man ngayon, tumatamasa ka man ng kaluwagan at nasa iyo ang lahat ng kaginhawaan sa buhay, maging mahirap man na sitwasyon ng buhay, walang ibang solusyon sa lahat na siyang magsasagot sa ating mga kahilingan kundi ang ating Panginoon. At ang Panginoon din natin ang sumasagot, na noong panahon tayo ay hirap na hirap, ay ang Panginoon din ang sumagot kung bakit nasa sitwasyon din tayo na nasa isang maluwag o maginhawang sitwasyon tayo. Sa buhay na ito, walang ibang nating masasanggunian sa pasimula at hanggang sa huli ng mga sandali ng mga buhay natin ay ang Panginoon lang talaga. Sabi niya sa Biblia, ako ang pasimula at ang huli. Kaya sa buhay natin, walang ibang tayo masasanggunian kundi ang Panginoon lamang mga kaibigan. Kaya wag na natin patigasin yung puso natin. Wag na tayong alisin na natin yung ego, yung pride sa buhay natin. Lalo na kung ang ating Panginoon ay nagpaparamdam sa atin. Kung nagpaparamdam ang Panginoon natin, wag na natin patigasin ang puso natin, sabi ng Biblia. Sapagkat ang Panginoon ang laging sumasagot sa atin sa panahon ng pagliligtas, sa araw na itinakda sa bawat isa sa atin, na kung saan ay ang Panginoon ay tumatawag sa atin sa isang banal na panawagan. Huwag na natin patitigasin yung puso natin. Huwag na tayo makiayon sa takbo ng mundo, dahil kahit saan tayo lumingon ay nandiyan ang kapangyarihan ng makamundong buhay. Kung bakit ang buhay ng tao napapahamak, okay lang na magtamasa tayo ng mga bagay sa mundong ibabaw nito kung sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kung nagkaroon nga tayo
At hindi naman natin ito nagagamit sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Mas mabuti pang nanatili na lang tayo doon sa sitwasyon na hindi man tayo nagkaroon pero napalayo naman tayo sa Panginoon. Nagkaroon nga ka ng mga bagay na hinihiling mo pero napalayo ka naman sa relasyon mo sa Panginoon. Mas mabuti pa yung nanatili ka na lang sa dating sitwasyon mo. At least masasabi mong malapit ka sa relasyon mo sa Panginoon. Kasi the more na hinahangad ng tao yung mga bagay sa mundong ibabaw na ito, the more din na lumalayo yung loob natin sa Panginoon. The more na ang sitwasyon naman natin kung nananatili tayo sa isang sitwasyon na normal lang na buhay, pero mas napapalapit naman tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kaya sabi nga ng Biblia, ano nga mapapala ng tao makamtan ng mga bagay sa mundo kung napahamak naman ang kaluluwa ng isang tao? Kaya sabi ng Biblia. Kaya anong maaring gawin ng isang tao upang mailigtas niya ang kanyang buhay? Walang may kakayanan na iligtas ang kanyang sariling buhay sa mundong ibabaw nito. Tandaan natin mga kaibigan, mga kapatid, ang buong buhay sa mundong ibabaw na ito ay walang kasiguraduhan. Kaya lumapit na tayo sa Panginoon upang dumating man tayo sa panahon ng kawakasan ay mayroon tayong kapayapaan. Kaysa dumating tayo sa kawakasan ng ating buhay sa mundong ibabaw na ito na wala tayong kasiguraduhan, lumapit tayo sa Panginoon na may kapayapaan upang may kasiguraduhan tayo na kung tayo man ay lumipas sa mundong ibabaw na ito ay masasabi natin na sa piling ng Diyos tayo paroroon. Ngunit kung nagkaroon nga tayo ng mga bagay na sa mundong ibabaw na ito, nagtamasa tayo ng kaginhawahan, o wala tayong kapayapaan at dinawian tayo ng buhay, ano ang kasiguraduhan natin? Ang mga bagay na mayroon tayo sa mundong ibabaw na ito, kayamanan man, kasikatan, karangyaan, accomplishment man yan, investment man yan, hindi naman tayo kayang iligtas yan, kundi yung relasyon natin, pananampalataya natin sa Diyos. At ang Diyos na yan ay ang ating Panginoong Jesucristo na pumarito upang iligtas tayo ng mga makasalanan. Kahit may pagkakataon pa kung nagkasala tayo, nagkamali tayo, may pagkakataon pa, i-confess na natin ang mga pagkakamali natin at ipag-pray din natin yung mga tao nagkasala sa atin, at ipag-pray din natin yung mga tao kung saan tayo nakagawa ng mali, upang sa gayon maging karapat-dapat tayo sa paningin ng Diyos. Huwag na nating isipin na matagal pang mangyari yung mga bagay na sinasabi sa Biblia. Huwag nating ipalagay na ang Panginoon ay natutulog. Huwag nating ipalagay na ang Diyos ay nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Huwag nating ipalagay na ang mga sinasabi ng mga naunang tao ay sinasabi pa rin ng mga kasalukuyang tao ngayon at wala pa rin nangyayari sa mga sinasabi ng Biblia. Tandaan, marami ng mga babala, mga hula sa Biblia na nangyayari na sa panahon natin. Kaya huwag nating baliwaliin, huwag nating isang tabi ang mga hula na sinasabi sa banal na salita ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, kung may pagkakataon pa, kahit nasa higaan ka, may karamdaman ka man, hindi ka na makabangon, hindi ka na makalakad, maaaring pagalingin ka rin ng Panginoon. Kaya ang pinakamahalagang bagay, sa oras na ito, kilalanin mo ang Panginoon sa iyong buhay. So, kung muna yung buhay mo sa Kanya, kaibigan, kung napapagod ka, lumapit ka sa Kanya. Dahil sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin mga napapagal ng lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. So hindi lang yung physical natin ang napapagod, maging yung kaluluwa natin. Dahil naghahanap ang kaluluwa natin ng tunay na kapahingahan. At yun ay sa piling ng ating Panginoon.
At ang banal na salita ng Panginoon, ang bukod tanging nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya hindi lang tayo nagiging malakas sa physical na pangangailangan, like kagaya ng pagkain. Kaya sabi ng Biblia, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Kaibigan, kailangan mo ang salita ng Panginoon upang malaman mo ang tunay na daan sa kapahingahan tungo sa kaharian ng Panginoon, tungo sa piling ng Panginoon, kaibigan. Kaya wag na tayo magsapag-ayon sa takbo ng mundo. Sabi ng Biblia, wag tayo magsapag-ayon sa takbo ng mundo. Magbago tayo ng kaisipan at gawin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Sabi ng Biblia. Kaya kaibigan, pagkakataon nito para magbalik loob ka na sa Panginoon. Wag mo na sayangin ang bawat minuto, araw, buwan at linggo at taon. Kung nasayang man ang buong isang taon mo sa 2025 na hindi mo pa nailapit na isuko ang buhay mo sa Panginoon, isuko mo na. Upang dumating man ang mga pangyayari sa buhay natin, meron na tayong kasiguraduhan. Meron ka ng kasiguraduhan sa buhay mo. Kaya kaibigan, yun lamang ang may bibigay kong encouragement. Lumapit ka na sa Panginoon upang kamtan mo ang kapayapaan at ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na libreng regalo ng Diyos sa lahat ng nagsisipaniwala sa Kanya. Sapagkat yun ang naging dahilan kung bakit naparito ang Panginoon natin sa mundong ibabaw, ay upang hanapin tayo ng mga makasalanan. Sapagkat bilang mga nilalang ng Diyos, at nagkasala man ang tao, hindi pa rin niya tayo pinabayaan. Hindi niya pa rin tayo matiis bilang kanyang tunay na pag-aari na maghirap doon sa lugar ng paghihirap. At saan ang lugar na yon? Ang impyerno. Ang lugar na hindi naman dinisign para sa tao, kundi i-design para sa mga diablo at sa mga hindi nananampalataya sa Kanya. Kaya kaibigan, may dalawang bagay tayong paroroonan. Ang langit o ang impyerno. Kaya kaibigan, kung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, kilalanin mo na siya. At wag ka nang at talikuran mo na ang buhay na nasa kadiliman. Hanapin mo ang liwanag sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sabi ng Panginoong Jesucristo, ako'y naparito sa mundo upang magbigay ng liwanag. At kanino yung liwanag na yun? Para sa mga alipin ng mga nasa kadiliman. Gusto niya tayong bigyan ng liwanag upang masumpungan natin ang tunay na daan patungo sa piling ng ating Panginoon. Yun lamang kaibigan, pagpalain ng araw mong ito, isang mapagpalang bagong taon ng 2026.